Sa mundo ng mga Aquino, ang bawat utos ay hindi lang trabaho. Ito ay isang paraan ng pagpapahirap. Mula sa pagiging assistant, si Jessa ngayon ay mistulang naging bihag sa sarili niyang buhay. Sunod-sunuran sa bawat kapritsyo ni Santiago na puno ng pait at paghihiganti. Ngunit hanggang saan nga ba ang itatagal ng isang pusong pilit na pinapanday ng puot at kahihiyan? Sa gitna ng pagsubok, pagtataksil, at ang nakakasakit na presensya ni Violet, mananatili bang matatag ang paninindigan ni Jessa o tuluyan na siyang lalamunin ng laro ng tadhana na siya mismong gustong takasan? Samahan niyo ko mga kasama sa isa na namang yugto ng tiyak na magpapabigat sa ating mga damdamin. Pagod na si Jessa habang naglalakad sa madilim na kalsada. 12:00 na ng gabi. Wala na halos masakyan, kaya pinili niya maglakad na lamang pauwi. Malapit-lapit na rin naman sa kanyang apartment pero ramdam niyang bigat ng bawat takbang. Hindi lang sa katawan, kundi lalo na sa puso. Samantala sa loob ng bar, magkasama pa din ang magkakaibigan. Biglang nagsalita si Santiago. Magpapaalam na ako. Nagulat sina Luther at Calix. Sabay na napatingin sa kanya. Nakita nilang nakatitig si Santiago sa pintuan kung saan dumaan si Jessa kanina. Nagkatinginan sina Luther at Calix. Parehong napailing sabay ng maikling buntong hininga. Hay nako, hindi na kailangang hulaan. Mukhang may tama na talaga si Santiago kay Jessa, sabi ni Lucas. Classic denial case. Kung makapagsalita kanina, parang galit na galit. Pero kita mo, siya mismong humahabol. Sabi naman ni Calix. Sa kabilang banda, hawak-hawak ni Jess ang bag niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Narinig niya ang sariling buntong hininga habang tinatahak ang kalsadang nilalamon ng kadiliman. Biglang may ilaw ng sasakyan ang tumigil sa tabi niya. Bumukas ang bintana, natigilan siya at napaatras. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ako sinusundan? Hindi kaagad sumagot si Santiago. Nakamasid lang ito. Malamlam ang mga mata, ngunit mahigpit ang panga. Don't flatter yourself. Napadaan lang ako dito at nakita kita. Pagod na siya, kaya nagpatuloy na lang siya sa paglalakad. Sumakay ka na, delikadong maglakad ng mag-isa sa ganitong oras. Ani Santiago na nakasunod sa kanya at mabagal ang andar ng kotse. Hindi na kailangan, malapit ng apartment ko. Sanay ako mag-isa. Bahagyang napapikit si Santiago, parang nilulunok ang sariling emosyon. Jessa, I don't care about you. Ang inaalala ko ay ang trabaho mo sa kumpanya. Paano kung makidnap o ma-hold up ka? Eh di hindi ka makakapasok bukas? Naiiling siyang pinagmasdan ng amo, mahigpit ang hawak niya sa strap ng bag. Ayaw talaga niyang sumakay. Naninindigan kahit na nanginginig ng binti sa sobrang pagod. Boss, sinabi ko na. Hindi na kailangan. Kaya kong maglakad mag-isa. Pero bumaba ito ng kotse at bago pa siya makalayo ay walang pasintabing binuhat siya nito, pa-bridal style. Hoy, ano ba? Ibaba mo ko, Santiago! Anyang napasigaw sa gulat. Tumahimik ka na lang, Jessa. Nagpupumiglas siya pero ramdam niya mas lalong humihigpit ang pagkakayakap ni Santiago. Wala siyang nagawa ng ibaba siya nito diretso sa passenger seat ng kotse. Sinara agad ni Santiago ang pinto, saka mabilis na umikot at sumakay sa driver's seat. Tahimik silang dalawa habang umaandar ang kotse. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang manumani na patak ng ulan sa windshield. Sa gilid ng mata ni Santiago, nakita niya kung paano nakahilig si Jessa sa sandalan. Pikit at tila wala ng lakas makipagtalo. Marahang lumuwag ang hawak niya sa manibela at sandaling nagbago ang ekspresyon sa muka. Mula sa galit tungo sa may halong pag-aalala. Nagkunwari siyang tulog, ayaw na niyang makipagtalo pa. Mahimbing na nakatulog siya sa biyahe, dala ng matinding pagod at emosyon. Wala na siyang namalayan. Nagmamulot siya ng mga mata, puting kisame ang bumungad sa kanya. Agad siyang napabalikwas ng bangon na mapagtangtong na sa isang pamilyar na silid siya. Ang guest room sa bahay ni Santiago. Anong ginagawa ko dito? Gulat niyang bulalas. Agad niyang hinanap ang bag at nang makita'y dali-dali niya itong kinuha. Halos di pa rin niya ang pinto, ngunit pagbukas niya ay bumungad mismong matikas na anyo ni Santiago. Nakahalang sa daraanan niya. Santiago, kailangan ko na umalis. Malilate ako sa opisina. May trabaho pa ako.
natataranta niyang sabi. Ngunit naputol ang kanyang mga salita nang sabay saluhin siya ng malamig na titig ni Santiago. You're not going to the office. Anytime, anywhere. Do you remember? Dito ka lang. Kunot ang noon niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Ani ang napayakap sa sarili. Huwag po kayo magtatangkang gawan ako ng labag sa kalooban ko. Umiling si Santiago. Feeling mo naman pag-iinteresan pa kita. Madumi kang babae. I won't touch you again. Nasaktan siya sa nadinig, ngunit nakahinga na rin ng maluwag. Inihagis nito sa kanyang isang uniforme gaya ng suot ni Yaya Dora. Wala kang papasukang opisina ngayon, Jessa. Dito lang tayo sa bahay. Kuminto ito sandali, saka bahagyang umisi, puno ng pang-aasar at paghihiganti. Isuot mo yan. Simula ngayon maglilinis ka ng bahay. Pagsilbihan mo ko, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong tiisin. Napatulala siya. Hindi makapaniwala sa narinig. Santiago, seryoso ka ba? Pinarurusahan mo ba talaga ako? Wala akong kasalanan. Maniwala ka sa akin. Tumigil ka na sa kasinungalingan mo. Wala akong papaniwalaan sa mga sasabihin mo. Lumapit ito ng isang hakbang, dahilan para mapaatras siya. Santi, pabayaan mo na lang ako kung matindi ang galit mo at ayaw mo akong paniwalaan. Huwag mo naman akong parusahan ng ganito. Hindi lang parusa, Jessa. Isang paalala. Wala ka sa posisyon para tumakbo o lumaban. Hindi mo basta-basta matatakasan ang galit ko. Bumigat ang dibdib niya at habang nakatitig sa uniformeng nasa kamay niya, pinilit niyang maging matapang. Dahil alam niya kung susuko siya ngayon, wala na siyang laban. Huminga siya ng malalim habang nakatitig sa uniforme. Wala na siyang nagawa kundi isuot ito kahit paramdam niyang isa na namang pagpapahiya ang plano ng lalaki. Pagharap niya sa salamin, halos mapalunok siya ng laway. Grabe, ano to? Pang-maid ba talaga to o costume? Ani niya sa sarili. Napakaikli ng skirt na halos kita ng panty niya at ang neckline ay planging, lantad ang makinis niyang dibdib. Lalo nagdagdagan ang kanyang kahihiyan nang bumukas ang pinto at sumilip si Santiago. Nalaki ang mga mata nito. Tapos ay dahan-dahang kumindat, saka umupo ng komportable sa sofa na parang may inaabang ang palabas. Perfect fit. Bagay sa'yo, Jessa. Ngayon, gawin mo ng trabaho mo. Napakagatlabi siya. Pinilit niyang wag magpakita ng inis o kahihiyan. Kumuha siya ng basahan at sinimulang magpunas ng mga mesa. Ngunit ramdam niyang titig ni Santiago na nakasunod sa bawat galaw niya. Habang yumuyuko siya para abutin ng mababang bahagi ng mesa, napansin niya na mas lalo pang lumilitaw ang cleavage niya dahil sa planging neckline. Pero hindi siya nagpatalo. Sa halip, tinapos niyang paglilinis ng sala. Tapos, dumiretso siya sa kusina para hugasan mga pinggan. Habang kumikilos, ramdam niyang pag-ikot ng mga mata ni Santiago na parang nanonood lang ng pelikula. Good. Tuloy lang, Jessa. Hindi ba sabi mo, handa kang gawin ng lahat para makapagbayad? Napalunok siya pero hindi nagpatinag. Pinilit niyang itaas ang ulot ngumiti ng matapang kahit na nanginginig ang dibdib niya sa hiya. Kung ito ang gusto mong makita, sige. Pero tandaan mo, Santiago, papatunayan kung wala akong kasalanan. Nangingit-ngit ang kalooban ni Jessa habang naglilinis. Sa kusina, hawak niyang mop habang pinupunasan ng sahig. Pasulyap-sulyap siya kay Santiago na nakaupo pa rin sa sofa. Relax na parang nanunood ng palabas. Napangisi siya sa sarili. Kung gusto niyang ipahiya ako, hindi ako magpapatalo. Ako naman ang mangiinis sa kanya. Kaya na magsimula siyang mag-mop malapit sa lalaki. Sinadya niyang tumuwad-tuwad. Alam niyang kitang panty niya. Napansin niyang napalunok ito. Biglang dumampot ng dyaryo sa table at tinakip sa muka. May dala siyang pamunas. Payuko-yuko na siyang inaalisan ng alikabok ang table na nasa harap nito. Sinadya niyang ilitaw pa ang cleavage. Hindi man siya tumingin, alam niyang sinusundan siya ng mga mata nito. Titigan mo lang ang katawan ko, Santiago, para kahit papano makaganti naman ako. Aniya sa isip. Ngunit mabilis ding gumanti si Santiago. Kinuha nitong baso ng malamig na tubig at parang aksidenteng natapon sa sahig, diretso sa harapan niya. Oops, sorry, nadulas yata ang kamay ko. Pakipunasan na lang. Anitong kunwaring inosente. Naiinis siya pero pinanatili ang composure. Kinuha niyang basahan at mabilis na yumuko para punasan ng tubig. Pero sa pagmamadali, hindi niya napansin ang basa pa ring sahig at dumulas ang kanyang paa pagtayo niya. Ay! Diretso siyang bumagsak hindi sa sahig,
kung hindi sa mismong ibabaw ni Santiago. Pareho silang napaigtad at sa ilang segundo nagkatitigan ang kanilang mga mata sa sobrang lapit. Ramdam niyang init ng hininga nito at halos madikit ang labi nila. Langhap na niya ang mabangong hininga ng boss. Gahibla na lang ang pagitan ng labi nila. Saka lang niya naisip na miss niya na ito. Ang mga yakap at halik. Pareha silang walang imik hanggang sa biglang ngumisi si Santiago. Ano to, Jessa? Tinutokso mo ba ako? Nangaakit ka ba? Ganyan ka ba kadesperada? Ang mulang mukha niya, dali-daling kumuwala sa pagkakadagan. Hindi no, ikaw kasi, kung saan-saan nagtatapon ng tubig, nadulas tuloy ako. Ani ang defensive. Ngunit mas lalong lumalim ang ngiti ni Santiago, halatang nag-e-enjoy sa sitwasyong yon. Oh, come on, nananadya ka. Akala mo papatulan pa kita? In your dreams, I'll never touch you again. Madumi ka. Napatitig siya dito. Galit at hiyang naghalo sa dibdib niya, habang ito naman ay tila lalong naaaliw sa pamumula ng kanyang pisngi. Nanatiling nakaupo si Santiago habang pinagmamasdan ng pagkataranta niya. Bahagyang tumayo ito, marahang lumapit at dumukwang ng kaunti, kaya halos dumikit ang labi nito sa tenga niya. Kaya tigilan mong pagpapakita ng motibo sa akin, mapapahiya ka lang. Napatigil siya, ramdam ang kilabot at init ng panginginig ng kanyang laman. Ngunit mabilis niyang iniwas ang tingin, pilit na nagpapakadedma. Tumigil ka nga, sino bang nagdala sa akin sa bahay mo? Baka naman miss mo na ako, hindi mo lang maamin, balta niya. Bakit kita mamimiss? Madaming babaeng higit na maganda at sexy kesa sayo. Mas mayaman at mataas ang pinag-aralan na willing magpagamit sa akin. Hindi na siya kumibo, naglakad siya palayo at dumiretso sa kusina. Umakyat siya sa counter ng lababo para abutin ang mga tasa sa mataas na cabinet. Ayaw niyang makita ni Santiago na naapektuhan siya. Kailangan ipakita niya na kaya niyang deadmahin ito. Ngunit sa pagmamadali, nadulas ang kanyang paa sa gilid ng counter. Mabilis siyang bumagsak pero hindi sa sahig. Sa ikalawang pagkakataon, sa araw na yun, sinalos siya ni Santiago. Mahigpit ang bisig nito sa kanyang bewang at ramdam na ang matigas na dibdib ng lalaki. Nagkatinginan silang muli, parehong hindi makapagsalita. Ilan ba ang beses mong balak na mahulog sa sarili mo para lang makalapit sa akin? Anitong nakangisit may halong pang-aasar. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Naku, ano nangyari dito? Wrong timing yata ang dating ko. Bungad ni Yaya Dora na kinikilig. Napatda silang dalawa. Nakapulupot pa ang kamay niya sa balikat ni Santiago at hawak-hawak naman siya nito na parang bride na karga ng groom. Tuwang-tuwa si Yaya Dora. Walang kamalay-malay sa tensyon sa pagitan nila. Aba, bagay na bagay kayo. Teka, at pipicturan ko. Anang matandang kinuha ang cellphone at pinicturan nga sila. Smile! Anang matanda. Napilitan silang ngumiting parehas. Ay naku, sana nga magkaroon na ako ng aalaga ang baby dito sa bahay. Ay, matutupad din yatang matagal ko ng dasal. Parehas silang namula. Mabilis siyang bumitaw at tumalon palayo. Halos hindi makatingin. Si Santiago naman ay biglang nagayos ng kanyang kwelyo. Kunwaring walang nangyari. Hindi po tamang iniisip niyo, Yaya. Nadulas lang po ako. Ngunit lalo lamang napatawang matanda. Sus, alam ko na mga ganyang palusot. Basta ako, excited na. Wala pa bang laman ng tiyan mo? Anitong kumindat pa. Habang umaalis si Yaya Dora, hindi maiwasang magtagpo muli ang mga mata nila. Pareho silang hindi alam kung matatawa ba o maiinis. Nanatiling nakatitik si Santiago sa kanya. Ang mga mata ay malamig at mapanuri. Hindi pa rin ito makalimot sa mga biro ni Yaya Dora kanina. Sa wakas, nagsalita ito. Diretso, walang pasakalye. Sabihin mo nga, Jessa, buntis ka ba? Matalim ang tono nito, nalaki ang mga mata niya, agad na umiling. Hindi ako buntis. Kakatapos lang ng menstruation ko. Ani ang umiwas ang tingin. Kahit siya mismo ay alam na kasinungalingan yon. Wala pang dumarating ngayong buwan. Isang matinding kaba ang biglang sumalakay sa puso niya. Baka delayed lang siya dahil sa stress. Oo, stress lang ito. Paulit-ulit ang kinukumbinsi ang sarili. Ngunit nang marinig ang susunod na salita ni Santiago, tila ba pinilas ang kanyang puso. Mabuti naman kung hindi.
dahil hindi ko gustong maging ina ng anak ko. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang dibdib niya. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Nanginginig ang mga daliri niyang pilit niyang tinatago sa likod. Ramdam niyang init ng luha na gustong kumawala. Ngunit pinilit niyang ngumiti kahit na pilit. Huwag kang mag-alala, hindi ako buntis. Tumalikod siya, nagkunwaring abala sa pagpupunas ng mesa para lamang maitago ang sakit na dumudurog sa kanya. Pagkatapos ng mahabang oras ng paglilinis at gawaing bahay, hingal na hingal si Jessa. Agad siyang dumiretso sa guest room at nagbihis ng unipermo ng bar. Habang nag-aayos ng bukat bag, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kailangan niya nang umalis bago pa siya malate. Ngunit sa mismong pagbukas niya ng pinto, bumungad si Santiago. Malamig ang tingin, nakasandal sa gilid na para bang kanina pa siya hinihintay. Ano na naman kayang sasabihin nito? Hindi ka pa aalis? May papagawa pa ako. Ayusin mo muna ang mga damitan sa kwarto ko. Napakurap siya. Halos maputi lang hininga. Boss, bukas na lang. Malilate na ako. Papasok pa ako sa bar. Kay bago-bago ko tapos late ka agad. Ani ang naiinis. Hindi niya na natapos ang sasabihin. Lumapit at marahas ni sinarang pinto sa likod niya. Hindi ka na magtatrabaho sa bar na yan. Anitong puno ng otoridad. Nabitawan niyang bag sa pagkagulat. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ko pwedeng pagbuwalan. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko makaipon. Matimit ang tumitig sa kanya. Parang binabasang kaluluwa niya. Kung perang habol mo, dodoblihin kong sahod mo. Ayoko nahahating atensyon mo. Halos mabingi siya sa narinig. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa sa sinabi nito. Boss, hindi kaya magtaka mga tauhan mo. Dodoblihin mo sweldo ng taong nagtaksil sa'yo? Mapait niyang sabi. Nagtagis ang pangang ni Santiago. My decision